Breaking news po. Huwag po kayong mabibigla sa aking sasabihin mga kababayan. Pati po si General Bato na senador na ngayon, naaawa po kay General Torre dahil po sinibak. Pero mga kababayan, ang pinaka-viral po ngayon, si General Torre may binaril. Bumunot at pinutok ang baril. Nako po, sino kaya ang pinutukan ni General Torre? Sabi-sabi ng mga nakalap nating mga chismis sa balita, mukhang nagtampo at nagalit ito dahil tinanggal po siya sa pwesto. Di ba mga kababayan, mula nung pinadakip si Tatay Digong sa ICC, naging chief PNP siya. Tuwang-tuwa yung Pangulo. Ngayon naman mga kababayan, dahil sa mga nangyayari po na mga krimen, kapalpakan ni General Torre, dahil po sa national security, hindi daw naka-align sa principle ng PNP kanyang ginagawa, si General Bato naaawa at ilang mga senador. Grabe mga kababayan, naaawa ako kay General Torre. Merong pinutukan at binunutan ng baril. Naku po mga kababayan, ngayon po, bago ko ipakita yan, ano bang sinabi ni General Bato na nakakaawa at naramdaman niya yung loneliness, yung kalungkutan kay General Torre? Parang naitsapwera po siya ni BBM at mas kinampihan si Rimulya, si John Vic. Kaya bigla-bigla na lang siyang sinako. Bigla-bigla na lang siyang pinagkampihan at tila na baliwala yung kanyang mga medal na wala pa pong military honor. Eto po pati nga po si Attorney Rowena Guanzon nalulungkot. Tignan nyo po. Nakakahiya yung ginawa nila kay General Torre. Walang pasabi military honor. Walang maayos na transition. Pagka-announce na si Baksya nung umaga, nag-ot agad yung kapalit. Na ang ironic lang dahil yun din yung same official na pinapalipat niya ng Mindanao. Attorney Guanzon, former COA COMELEC Commissioner. Totoo nga naman mga kababayan, parang ginamit lang si Torre na ngayon, wala na pong pakinabang, tinanggal na. Ilang araw pa lang mga kababayan, ito yung 85 days lang. Na parang ginamit lang ni BBM na maging lapdog. Tapos, ito yung ginawa niyang armas kay Tatay Digong. So ngayon mga kababayan, back to the topic tayo. Ito po ang mga senador na awa po sa nangyari kay General Torre na may pinutukan at bumunot ng baril at pinaputok yung kanyang 45. Naku po mga kababayan, sa sobrang galit siguro. Pakinggan po natin si General Bato, naaawa na. Awang-awa po sa nangyari. Ito po. I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Walang forever sa serbisyo at maaaring ma-relieve o mapalitan sa pwesto ang sinuman sa Philippine National Police. Ito ang binigyan din ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang dating hepe ng PNP matapos bigla ang alisin si Police General Nicolas Torre III bilang Chief PNP. Bagaman may haka-haka ito kung bakit natanggal si General Torre sa liderato ng pambansang pulisya, ipinauubaya niya sa Malacanang ang pagpapaliwanag. I don't know if he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan.
Because as I have said during my time, nagkiklear ako sa Malacanang provinsan, mabilisan ng kailangan aksyonan kaagad. Nag-issue ako ng orders din later on, I just inform Malacanang. Maaari din naman anyang voluntaryong magbitiw si Torre upang ipaubaya ang 4-star rank sa papalit sa kanya. O yan mga kababayan, nakita nyo po. Talagang nakakaawa po si General Torre. Kaya yung bali-balita po na meron siyang binaril at binunutan ng 45. Nako po. Napatakbo pa si General Torre. Sino kaya itong kanyang nabaril? Nako, eto na mga kababayan. Patapusin natin si General Bato na senador na nakakaawa ang nangyari kay General Torre. Nako po. Eto na. Si Diwata. Yan ang sabi kasi ng mga basher ni General Torre. Diwata. Nakakaawa ang kanyang kalagayan ngayon. Eto po. In this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan if he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang Chief PNP or yung magiging acting Chief PNP is, will be holding a 3-star rank only. Kaugnay naman ang pagpapanatili ng moral ng mga pulis, sinabi ni Senador Bato na sanay na ang PNP sa pagpapalit ng kanilang liderato. Kumpiyansa rin ang mambabata sa bagong PNP chief na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Para naman kay Senador Panfilo Ping Lacson na dati ring nagsilbi bilang PNP chief, lumagpas sa kanyang hawak na otoridad si General Torre. Ito ay matapos anyang mag-isang palitan ni Torre ang kanyang second-in-command sa PNP na si Nartates. Paliwanag ni Senator Lacson, may normal na proseso ang pagtatalaga at pagpapalit sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. O yan mga kababayan, naku pati si Pampilo Lacson naawa dito mga kababayan. Na tila nung wala nang pakinabang, bigla nilang tinapon. Kasi mga kababayan, parang dito merong nakabangga na malaking pangalan na mas matimbang kay BBM. So ngayon, wala nang pakinabang si Diwata, tinapon na siya. Pero sabi nila mga kababayan, ililipat po sa bagong posisyon si Torre. Isipin nyo mga kababayan, 56 lang ito. Bata pa mga kababayan, pero hindi po nagtagal at hindi uminit ang kanyang upuan bilang Chief PNP. Grabe ang mga balitang ito. Tuloy pa natin mga kababayan. Dapat dumaan ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ang Secretary of the Interior and Local Government. Mga kababayan, ano bang sabi ng mga komento dito? Ito bang sabi ng mga marites po mga kababayan? Panoorin po natin. Ang aso gagamitin kapag hindi na pakikinabangan. Itatapon na lang basta-basta. Sabi ko sa inyo Nung wala nang pakinabang si Diwata, biglang tinapon. Biglang isinako yung aso. Grabe. Ito ang pinamumukha ng gobyerno. Huwag ka maging sobra matino at baka may masagasaan ka. Masamang tao na malakas sa itaas. Isa na itong halimbawa sa mga taong matino sa gobyerno. Ito na mga kababayan. It is an thankless job. Hindi, walang kwenta ang mga ginawa niya. Yung mga performance, yung paghuli kay Pastor Kibuloy, pagpapakidnap kay PRRD at nakakulong na ngayon sa ICC, baliwala kay BBM. Sinabi kasi ni Torre na pangit daw mga adik. Yan kasi Torre. Sinabi mo na mga adik ang mga pangit. Yari na. Ayan happy si Amy bata. Man kaya niya si Nartates. Does it mean na masusunod na wish na Amy? Nako mga kababayan, eto na. Iba ang PMA grad sa PA grad period. Paano na kaya yung case na Los Sabongeros? Naku po mga kababayan. God bless, sabi ni Joseph. Tuwang-tuwa yung mga founder ng mga nawawalang sabongero, wala nang huhuli.
Tamang ganon din nasa isip ko, may natatapakan. Nako po. So ngayon mga kababayan, yan yung balita. So ngayon, eto na mga kababayan. Itong, nako po, eto na. Mapapanood nyo na po yung sinasabi ko na General Torre nakakaawa, bumunot ng baril at sabay-sabay na may pinutukan. Totoo kaya ito mga kababayan? Yan kasi, may video kasi mga kababayan na talagang snappy at talagang bumunot ng baril si General Torre at pinaputukan yung mga nasa harapan. Nako, totoo kaya ito? Good news ba ito o bad news kay General Torre? Nalungkot ba ito? Na-depress ba? Nagalit kaya bumunot ng baril, sabay-sabay na pinutukan? Parang Fernando po. Nako po mga kababayan napuruhan pa naman yung mga pinaputukan niya ng 45. Nako po, sabi nga ni Attorney Guanzon, na former COA COMELEC Commissioner, nakakahiya yung ginawa nila kay General Torre. Ginawa nila, nakakahiya yung ginawa nila kay General Torre. Walang pasabi, military honor, walang maayos na transition. Pagka-announce na sibak siya, pagka-announce na sibak siya nung umaga, nag-ot agad yung kapalit. Nang ironic lang dahil yun din yung same official na pinapalipat niya ng Mindanao. Attorney Guanzon, grabe. Eto na yung video mga kababayan. General Torre. Ay, eto. Nakakalungkot mga kababayan. Pinutukan ba naman at binunutan ng baril yung harapan niya? Nako po. Sabay-sabay pinutukan mga kababayan. Ito po mga kababayan. Panoorin natin. Nako po. Eto na. Huwag kayong magugulat mga kababayan na General Torre may pinutukan ng 45. Nako po. Eto po. Eto na. Huwag kayong magugulat mga kababayan ha. Eto na mga kababayan, kita nyo yung bubunutan ng baril mga kababayan. Tignan natin. Eto po. Yan mga kababayan, si General Torre may pinutukan. Ayan ang galing naman grabe, pinutukan ng baril. Ayun na. Grabe, ang galing niya. Grabe, TPNP, yun, tongay. Grabe si General Torre. Ayan ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan. Ayan tingnan nyo. Yun pala. Akala ko naman mga kababayan. Akala ko naman ano nang nangyari kay General Torre nagsushooting lang pala. Tignan nyo po mga kababayan Ayan tignan nyo may bang. Di sapol. Tumbang kalaban, Bogs. Bang, bang, bang. Ayun, galing. Grabe, tas kay kending-kending pa siya. Dito siya natanggal Toink. Mga kababayan, Diyos ko Lord. Kaya pala natanggal pakending-kending ito Ano ba yung mga comment mga kababayan? Tignan nga natin mga komento. Eto mga kababayan, tignan nyo po. Eto ang kulit Parang lumundag sa Chinese garter. Mga kababayan, tignan nyo. Parang lumundag sa Chinese garter. Spider-Man dar na Diwata Pares Load. Mura mag nilihay makatamak og tae. Ang galing pero sibak sa pwesto. Grabe mga kababayan. Pwede na sa Batang Quiapo, bagong epe ni Rigor. Nako po. Nakakatatlo ka na. Una, nakipag-boxing ng walang kalaban. Pangalawa, nag-snipping to junction ka. Pang-3, nag-astang presidente. Talagang tama ka na. Yung fairy jump talaga yung nagdala. Parang bading. Naku, good sound check. The hits, baka no hits lol. Sabi ko na Barbie, sa talon ko nakita. Wala na kaming clown. Malungkot na po ang mga Pilipino. Wala nang nagpapatawad. Ang huling tao ni Torre, Bao. Pagkatapos ng ensayo, tanggal sa pesto. Mayabang kasi. Parang Gerlalo tumalon.
We stand to General Torre, the best PNP chief. Barbidal. Sabi ni Lines. Salute General Torre, bilib ako sa pagtayo mo or pagtalon mo na parang Barbidal. Mga kababayan, ang lupit ano. Ito pala yung dahilan. Grabe naman. Kaya pala napalundag ito. Sinasabi ko sa inyo mga kababayan eh. Yan yung dahilan no. Kaya pala yan pala yung dahilan. Napalundag mga kababayan talaga eh. Grabe mga balita mga kababayan O ano yung mga comment dito? Halos isang buwan bago siya sibakin ay tinawag pa ng Pangulo na kampiyon si PNP Chief Nicolas Torre III nang hindi siya labanan ng boxing. Naghamon si Davao City Vice Mayor Basti Duterte. Naku po mga kababayan na ito po. Naging kampiyon pala ito. Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Halos isang buwan bago siya sibakin, ay tinawag pa ng Pangulo na kampiyon si PNP Chief Nicolas Torre III nang hindi siya labanan sa boxing nang naghamong si Davao City Vice Mayor Baste Duterte. At bago maging PNP Chief, ay maugong na rin ang pangalan ni Torre. Matapos pangunahan ang pag-aresto kina dating Pangulong Rodrigo Duterte at Pastor Apollo Kibuloy. Nakatutok si Mark Salazar. Ganito katindi ang tensyon nang isilbi ng PNP ang warrant of arrest laban sa kontrobersyal na pinuno ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy, Hunyo nung nakaraang taon. Para yan sa mga kasong child abuse, sexual abuse at paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act. Pero hindi nagpatinag ang nooy hepe ng PNP Region 11 na si Nicolas Torre III. At matapos ang ilang buwang manhunt, tuluyang napasa kamay ng pulisya si Kibuloy. You have the right to remain silent. Marso nitong taon, bilang hepe naman ng CIDG, pinangunahan ni Torre ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court o ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siya pa mismo ang nagbasa ng Miranda rights sa dating Pangulo. By virtue of the warrant of arrest issued by the ICC for crimes against humanity. Sir, you have the right to remain silent. Siya rin ang sumalo sa galit ng pamilya ng dating Pangulo na humaharang sa pagdadala kay Duterte sa The Hague. Anong kaso? Kaya nga, anong kaso? Gawa lang yung kaso. Sir, ilang Pilipino ang demokraya? Ilang presidente? O yan mga kababayan, di ba? Ang dami niyang mga accomplishment. Mula kay Kibuloy, kay PRRD, talagang sikat na sikat siya at mabango. Tuwang-tuwa yung mga Pinklawan, Dilawan, Anti-Duterte. Pati yung mga loyalista na gustong makulong si Tatay Digong. Pati yung kaso ni Kibuloy, tuwang-tuwa. At talagang superstar siya. Ngayon mga kababayan, nawala na po ang kasikatan. Yung sobrang lipad ni General Torre, yun naman yung sakit ng bagsak. Una pa ulo. At magawang magbaril-barilan pa, mga kababayan. Nako po. Ito na ang pagbagsak ni General Torre. Ano bang sabi ng mga comment? Set up na naman yan. Nako po, wala na talagang aasahan sa administrasyon na to. Puro divert tactics ang ginagawa. Wala para mapagtakpan ang kawalang gawang mabuti sa ating bansa. Flood control na ghost project. Kung totoong nagmamalasakit sa sambayan ng Pilipino si BBM, bakit di niya ipakulong at pangalanan ng mga ito? Ipinagmamalaki pa niya na 5,500 na flood control. Ang natapos, di alam na kung sino ang may gawa. O yan mga kababayan, drama yan. PR malihis ang flood control. Yan ang sinasabi nila mga kababayan para makalimutan ang flood control. Pero nagkakamali po kayo dahil si Senador Marcoleta ang chairman ng Blue Ribbon Committee. At marami po kaming mga vlogger na kanyang katuwang na
gawing viral ang flood control. Mga kababayan, isa po kami sa sumusuporta sa ginagawa po ni Senador Marcoleta na imbestigahan ang mga anomalyang ito. Sabi nga niya, walang silbi si Torre kahit mag-dancing-dancing dyan, magbaril-baril dyan, hindi matatakpan ng flood control. Yan ang sabi ni Senador Marcoleta. Kaya nga nasuplak itong si Karen Davila na pinapangunahan ang investigasyon. Bakit wala daw nakikita ng mga congressman? Antayin mo kasi ang mga birada ni Marcoleta sa September 1. Papaaresto na nga ang mga diskaya at lahat ng mga kontraktor na sangkot di umano sa maanomalyang korupsyon na ito sa flood control project na ito nationwide. So ngayon mga kababayan, basa tayo ng ilang mga komento. Gimmick na naman na bangag na administrasyon, sabi ni Yorgi. Aba, sabi mga kababayan, tatakbo daw na Pangulo si General Torre. Nako po, Chief PNP nga, tinanggal ka. Maging Pangulo pa kayo ng Pilipinas. Di ma-impeach ka kagad. Mga kababayan, sa kalokohan at kakengko yan. Hindi pa naman tanga ang mga Pilipino para iboto si Torre. May pag-iisip pa kaming matino. Diyos ko Lord, Sara Duterte ang kalaban mo, no way. Kaya do tinanggal, tatakbong Pangulo. Nako, no way. No way, never again. Ang dahilan kaya yan tinanggal si Torrete, dahil sinabi niyang na lahat ng adik pangit. Yun, nasaktan yung isa. Nagtampo, tinanggal niya. Wawa naman. Sayang si Torre. Para sa akin, the best siya bilang Chief PNP. Mel, wag ka na manggatong. Nangaasar ka pa. Paano tawaging champion wala namang kalaban. Yun tayo, sabi ni Bernard. Para mawalang issue sa flood control, kay Torre naman idinadaan. Kaya di umunlad ang Pilipinas, walang kwentang administrasyon. Di pa natatapos ang kwento ng isang issue, tapos may biglang papasok na issue na naman. Para lang pagtakpan yung mga buhayang politiko, mapapamura ka na lang sa sarili mong bansa dahil sa bulok na sistema. Nako mga kababayan. Yan po mga sabi ng mga komento. So, balikan nga natin ang pagkakasabi ni Torre sa mga adik. Ito kasi, sinasabi nila kaya nagalit si BBM dito. Na binira ni Torre, ito si Sara Duterte, may sasabihin dito. Recently sinabi ni Torre na pag-adik daw pangit. Naniniwala po ako dito kasi kayo po, ang ganda nyo po. So, ibig sabihin, hindi kayo pangit. Hindi po kayo adik. Okay. Pero sa Malacanang, maraming pangit. Naniniwala po ba kayo na pag-adik ay pumapangit talaga? Okay lang, ma'am. Sandali lang. Kung pangit, malamang pangit talaga yung mga drug addict, no? Kasi Atin, no comment po. Kasi saan ba ako? Malamang papangit ka talaga pag addict ka kasi, di ba hindi ka kumakain ng maayos, hindi ka natutulog ng maayos, at wala nang laman yung utak at tiyan mo niyan Kasi di ba na lang yan, para kang zombie, Yan mga kababayan. So yan ang sabi. So nasambay sinabi ni Torre. Ito po, sinabi ni Torre yung mga adik. Ito po. Yan kasi, bira ka ng bira Dati, tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na adik, tingnan yung isura. Diba? Diretso usapan, real talk. Wala pang adik o substance user na gwapo at maganda. Lahat pangit. Wala pa akong nakita ang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik pangit. O yan mga kababayan. Ito yung sinabi ni Torre, kaya nasibak ni Rimulya at BBM. Ito yung mga sinasabi ng mga netizen, mga kababayan. Grabe, no? Pahinante, kalalakad natin, pahina tayo ng pahina. Antindihan, no, mga kababayan. Ito po, isa pa. Bottom line lang dyan, wala pa akong nakitang adik na maganda at gwapo. Lahat ng adik, pangit.
Di ba may nakita po yung, di ba dati? Tingnan nyo ang before and after. Artista, napakaganda, na addict, tingnan mo yung itsura. Di ba? Yan mga kababayan, yung mga umiikot na sirkulasyon ng mga chismis kaya tinanggal, tinawag na pangit ang mga adik. Sa anong sabi ng mga netizen, isang beses na lang ito. Ito po, umamin na siya. Ito, umamin na daw mga kababayan. Kaya nga dapat magparehab ka na, General, sabi ni No Limit Tangere. Mga kababayan. Grabe ano. Bakit ako adik? O, tignan nyo. O, yan o. Guess the addict. O, tignan nyo mga kababayan. O, guess the addict daw. Ayan o, guess the addict. O, tignan nyo kung sinong addict dyan. Banat kasi ng banat si Torre. Yan, nasibak tuloy. Diba? Yun ang sinasabi nila. So, yan po mga kababayan. O, tignan nyo, pati ito, ginawang katatawanan o. Kita nyo o. Ginawang diwata. O mga kababayan, na masasabi nyo dito? O yan yung comment to. Grabe naman yan, ginawang diwata ito. O yan ang sabi mga kababayan ha. O. Tore, bakit kasi sinabihan? Ito mga kababayan na tignan nyo. Ito po. Bakit kasi ayan tuloy, nasibak ka tuloy. Ayan. Tore, bakit kasi sinabihan na pangit mga adik? Tanggal ka tuloy. Sabi ng taga Mindanao. O, grabe ano. Antindi ano. So, yan po mga balita, mga kababayan ha. O, anong masasabi nyo dito? O, anong masasabi nyo? Mga kababayan, sa nangyaring ito? Talaga naman. Yan yung balita na kumakalat na nakakaawa si General Torre sa kanyang kapalaran. Wala pang 60, nag-retire agad. 85 days pa lang sa pwesto bilang Chief PNP, tinanggal na. Sabi, diversionary tactics, pantakip sa flood control, gagawing NBI director. Sabi naman nila, hindi pwedeng maging general or NBI director si General Torre kasi nga po hindi naman abogado. Kasi yan po ang isa sa mga requirement na maging NBI director ay isa kang abogado. Sinasabi naman nila kalaban ni Sara Duterte sa 2028. Nako po mga kababayan, hindi mananalo si Torre. Sinasabi ko na sa inyo. Sara pa rin ito. Kaya mga kababayan, yan lamang po ang aking bahagi. Ano masasabi nyo dito sa nangyari kay Torre na bumunot ng baril? Akala ko may masama nang nangyari. Wala pala. Yung pala, practice lang pala ng gun shooting ito para magpasikat at magyabang. Kasi nga sabi nila mayabang si Torre, may nabanggang malaking tao. Tinanggal ni BBM kasi tinawag niyang adik ang mga pangit. Mga kababayan, once again, ako si The Wonders Philippines, ang inyong ka-Wonder Fanatics. Isang like, isang share po at isang subscribe. At ipakalat po natin, hindi tayo titigil na tulungan si Senador Marcoleta sa issue ng flood control. Promise po yan mga kababayan. Kung anong layunin ni Senador Marcoleta, yun din ang layunin natin na suportahan siya para may managot, may makulong. Talagang maibalik yung pera na ninakaw nila sa kaban ng bayan. Itong mga bayang ito. Salamat po mga kababayan, mabuhay po.